Staring into your eyes makes my heart come alive. Suddenly brought to life when I met you. Reaching beyond the skies, running deep, stretching wide. Perfect love realized here with you. Now this love is for real, you will never let go, never let go. Oh, and it's more than just words, love beyond my control, out of control. Hands up! Staring into your eyes makes my heart come alive. Suddenly brought to life when I met you. Reaching beyond the skies, running deep, stretching wide. Perfect love realized here with you. Now this love is for real, you will never let go, never let go. Oh, and it's more than just words, love beyond my control, out of control. Hands up! This is real love, this is real love. Say this is real love, this is real love. Oh. You won't let me down. You got me, you got me. No time is for real, you will never let go, never let go. Oh, and it's more than just words, love beyond my control, out of control. Pulling me closer and closer, holding my heart to the very end. Jesus, I'm found in your freedom. This is real love, this is real love. Oh. Come on, y'all. You're pulling me closer and closer, holding my heart to the very end. Jesus, I'm found in your freedom. So this is real love, this is real love. Oh. Staring into your eyes makes my heart come alive. Suddenly brought to life when I met you. 1, 2, 3, jump! This is real love, this is real love. This is real love, this is real love. Oh.
Prepare our hearts din po para sa papakinggan po natin na salita ng Diyos. Praise you, Jesus. We glorify your name, O God, right now. Hallelujah. Thank you for this night. Thank you for your word. Thank you for your blessings, O God. All it takes is one moment and just one touch from you. I put aside all distractions 'cause I came for you. I came for you. I need you more than ever. Nothing else satisfies. All my life I surrender. 'Cause I live for you. I live for you. I came for you. I came for you. Holy Spirit, you are welcome. Come and move upon this place. We desire an encounter once again. Sabay-sabay nating awitin sa Panginoon. Now that my heart is open, I am ready for you. Jesus, take me deeper. I came for you. I came for you. Oh, I came for you. I came for you. Holy Spirit, you are welcome. Come and move upon this place. We desire an encounter once again. Send your fire, use your power, so we'll never be the same. We desire an encounter once again. Make way, we make room. Lord, let your spirit move. Have your way in this place. Lord, we have come for you. We make way, we make room. Lord, let your spirit move. Have your way
Come and move upon us right now. Hallelujah. We ask for your presence. We ask for your wisdom. We ask for your understanding of the word. Hallelujah. We praise you, Jesus, and we glorify you right now. In the mighty name of Jesus, we pray. Amen. Ayan po. Magandang gabi po sa lahat. Welcome po sa ating unang A Night to Ignite po ngayong 2021. Ngayon po, dadako po tayo sa ating pagbati po sa mga ating kapatiran po na mga maaga pong kumunik. Amen? Praise God po. Siyempre po, shoutout muna sa mga maaga. Si Mia Lingat po mula po sa Parañaque. Then si Mika Benito po na nagmula sa Pasig. Then si Ara Apostol po na nagmula sa Shaton, Negros Oriental. Si Sister Divine Disipulo po from Parañaque. Ang magkapatid po na Angel and Tricia mula po sa Imus, Cavite. Then si Angeline Blanquesa po mula Parañaque. Then si Brother AJ Cañete po mula po sa Dumaguete. Then, ang pamilya po ni na Pastora Maricel and Brother Jan Yap mula po sa Negros Oriental din po. Then si Aristotle Mansano po mula po ito ng Tarlac. Then si Sister Donna Kasigsid po mula po sa Parañaque. Then Andre Pabuaya and family po mula sa Taguig. Then, welcome po natin sina Pastor Alan Castañeda po mula sa CAC Tarlac. Then, sina Pastor Seymour Meman po mula po sa Kamay ng Diyos, Ordaneta, Pangasinan. Then, sina Sister Bea Tricia po mula sa Ipil, Zamboanga. Then, sina Sister Joanne Diwata po mula sa Parañaque. Then si Precious Del Rosario po, mula po ito sa Muñoz, Nueva Ecija. Then sina Anduliete po, mula po sa Taguig. Joyce Amboya, mula po sa Taguig. Then sina Rich Ann Kasiguran, mula po sa Parañaque. Ayan po yung ating mga kapatiran po na maaga pong kumunik ngayong gabi sa ating gawain. At ngayon po, dadako naman po tayo sa ating pagla-like sa ating gawain. Kaya po, sabay-sabay po tayo na magla-like po ng ating gawain. Amen po? Kaya in 3, 2, 1, sabay-sabay po natin pindutin yung like button po na nandiyan sa inyong screen. Amen? Sige po, i-like po natin ang ating gawain. Then ngayon po, susunod naman natin gagawin is i-heart po natin. Ito po is pagpapakita natin ng pagmamahal natin sa gawain ngayon. Kaya po, pindutin din po natin ngayon yung heart button na nasa inyong screen po. Sige po, paliparin po natin yung mga heart dyan sa screen natin, sa inyong comment section. At ating ipakita talaga ang pagmamahal natin sa Panginoon. Amen po. At ngayon po, syempre, hindi na tayo papayag na hindi natin i-share. Dapat po natin ma-share yung gawain po ngayong gabi. Kaya po, sabay-sabay po natin pindutin yung share button na nandiyan po sa gawing kaliwa ng inyong screen. Amen po? Kaya sabay-sabay po, pindutin na po natin yung share button. Amen? At sa ating po, ngayon po, dadako po tayo sa pakikinig ng ating ng salita ng Diyos. Sige po, ihanda po natin ang ating puso, ihanda po natin ang ating espiritu sa tatanggapin po nating salita mula po sa mag-aayag ng salita ng Diyos sa pamamagitan po ni Apostle Virgilio Serge Damias. Praise the Lord. Good evening po sa bawat isa. Happy New Year. Glory to God. Ito po yung first Wednesday natin, Ignite in this year, 2021. Dapat po nating alalahanin, napakahalaga po yung law of first. Dapat matutunan po natin yan.
Pag tama po yung ating inuuna, ang Diyos, siya po ang nagpapala. Kaya nga po dapat buhay na buhay sa atin ngayon, although na familiar verse yan, pero in this year of recovery, kailangan buhay na buhay sa atin yung principle ng Matthew chapter 6 verse 33. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Makaka-recover ka pag oras na binigyan mo ng importansya, nagbigay ka ng value sa principle na ito ng salita ng ating Panginoon. Glory to God. Hallelujah. Kaya po, paalagaan po natin to. Let's pray po. Let's pray. Hallelujah. Lord, salamat po sa gabing ito. Ito po yung unang ignite po ng 2021. Dalangin po namin ang pangunguna mo, ang pagkilos mo, ang anointing mo, Panginoon. Hallelujah. Pagpalain mo po ang bawat isang nakakonect, lumago at maging mabunga, magamit mo para sa iyong kaluwalhatian. Thank you, Lord. Hallelujah. Palago ang bawat isa, magiging soul winner ang bawat isa, magiging discipler ang bawat isa, Panginoon. Hallelujah. Hanggang sa marating, Panginoon, magiging leader, O Lord God. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Pagpalain mo po ang gawain ito in Jesus' name. Amen. Ulitin ko po, mahalagang matutunan po natin yung law of first. Praise God. Kaya nga po, hallelujah, dapat po ngayong taong ito, sinimulan natin sa tama, dapat dire-diretso buong taon na ito, makikita po natin na ang Diyos na ito ay makikialam sa ating buhay. Praise God. Ang ating pong pag-aaralan ay itutuloy po natin yung nahinto po nating series last year about importance of faith, kasi mahalaga po ang faith in this year of recovery. Praise God, the importance of faith. At gusto kong i-remind sa inyo, bakit? Dahil buhay na buhay po ito sa year of recovery. Ito pong verse na ito. Ezekiel chapter 12, verse 23. Simula sa verse 23, NIV version. Ang sabi, say to them, this is what the sovereign Lord says, I am going to put an end to this proverb, and they will no longer quote it in Israel. Praise God. Say to them, the days are near when every vision will be fulfilled. Binibigyan po natin ng emphasis ngayon ito. Lahat, parating na po, palapit ng palapit daw na ang bawat pangitain, ang bawat vision, hallelujah, ibinigay ni Lord sa iyo, ibinigay ni Lord sa atin, as a corporate vision po, ay matutupad, will be fulfilled. Kaya in this year of recovery, matutupad talaga, makaka-recover ka, hallelujah, magdi-disciple ka, magsusolwin ka, magagamit ka niya para sa kanyang kalulhatian, at ikaw ay pagpapalain. Kung yung mga nakaraan, may mga nawala, marirecover mo yan. Praise God. Kung may nakaraan, hallelujah, yung last year, because of pandemic, mga nagkautang, o kaya may mga naging problema, finances, or kaya physical, or spiritual, ngayon ang year of recovery. Matutupad po yan, mapupulfill po yan. Basta't pahalagahan po natin po, buhayin natin ng husto etong principle ng Matthew chapter 6 verse 33 na po yun? Hallelujah, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ang atin pong responsibility po dito sa verse na ito ay yung letter A. Ano po yun? Yung seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Responsibility po yun ng mananampalataya, ng mga anak ng Diyos. Unahin muna natin ang alin? Ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katuwiran. At ang responsibility naman ng Diyos yun ay all these things shall be added unto you. Hindi natin po kaya yon. Ang tanging Panginoon lang po ang makakagawa nun. But the thing is, the condition is what? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Lagi ko pong sinasabi ng mga nakarang taon, po yun, na in every promise of God, there is a command behind. Praise God. So, if you want to fulfill the promise, hallelujah, ay kailangan you need to what? You need to do what is the command behind. Kaya nga, hallelujah, ang katuparan ng pangako ay nasa pagsunod sa utos. Praise God. I repeat, Ezekiel 12:23, the days are near when every vision will be fulfilled. Matutupad po ang bawat pangarap, pangitain, praise God, na ibinigay ng ating Panginoon. Hallelujah. Glory to God. Kaya nga po, mas maganda po ang taong 2021, bagamat may mga nagsasabi na kung saan hindi maganda, may mga lalo na yung mga ibang nanghuhula, ang panghawakan po natin katotohanan. Praise the Lord. At ang salita ng ating Panginoon. Kaya nga, don't be discouraged.
Hallelujah. Meron tayong Diyos. Ang ating lamang po, hallelujah, sa iba na walang Panginoon, ang Panginoon pag nagsabi, kanyang tinutupad, kanyang ginagawa. Kaya nga po, magkaroon lamang po tayo ng pananampalataya, huwag magulumihan, don't be dismayed, don't be discouraged, have faith in the Lord. Hallelujah. For our God is in control of everything. Yan, praise the Lord. Glory to God. And verse 24, hallelujah, sabi ng Ezekiel verse 12:24, for there will be no more false visions or flattering divinations among the people of Israel. 25, but I, the Lord, will speak what I will, and it shall be fulfilled without delay. Ganda po ng verse 25 din po. Just like continuation ng verse 23, na ang sabi po ng 23 ay the days are near when every vision will be fulfilled. Pero sa pagdating sa 25, but I, the Lord, will speak what I will, and it shall be fulfilled without delay. Yan, praise God. Kaya yung mga na-delay, hallelujah, last year, ngayon po, hindi na. Yan, praise God, ngayon hindi na. Can you type amen for that? Hallelujah. Amen. Tapos, I receive it. Amen, and I receive it. Glory to God. For in your days, you rebellious house, I will fulfill whatever I say, declares the sovereign Lord. The word of the Lord came to me. Verse 27, Son of man, the house of Israel is saying, the vision he sees is for many years from now, and he prophesies about distant future. 28, therefore say to them, this is what the sovereign Lord says, none of my words will be delayed any longer. Whatever I say will be fulfilled, declares the sovereign Lord. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Ang kahalagahan lamang po, hallelujah, pag inuna natin, ang katuwiran, kaharian at katuwiran ng Panginoon, kabanalan ng Panginoon, ang Diyos ay matuto. Ang mangyayari, yung gusto niyang mangyari sa ating buhay. It can be, itong verse na ito ay negative, but the thing is, ang pinanghawakan natin, positibo. Ano yon? Na ang bawat pangitain, ang bawat pangungusap, ang bawat pangarap, hallelujah, ay magkakaroon ng katuparan. Na kung saan yung last year na hindi natupad, ngayong taong ito matutupad. Ngayong taong ito marirecover mo yung mga nawala sa iyo last year. Tatandaan nyo po, ang pinaka-keywords natin ngayong taong ito of year of recovery ay sa mga umaten po yan ng convention po natin ay kailangan po, hallelujah, huwag nyo kalilimutan yan. At sa mga hindi naman, ito po, huwag nyo rin kalilimutan to. Ito ang team verse natin sa year of recovery. Ano po yon? Zechariah chapter 9 verse 12. Ano yon? Yung double bonus. Double bonus. Everything you lost, it will return twice. Yan. Double bonus. Kaya nga, year of recovery. Everything you lost, hallelujah, it will return twice. Tandaan nyo po yan, glory to God. And so be excited. Alam nyo po, sabi ng Numbers chapter 23 verse 19, God is not a man that he should lie, nor a son of man that he should change his mind. Tatandaan nyo, hallelujah, hindi siya katulad ng tao, pabago-bago ng isip. Kung ano ang sinabi niya, gagawin niya at hindi siya magsisinungaling. Hallelujah. Praise God. Tapos sabi niya, does he speak and then not act? Does he promise and not fulfill? Praise God. Hallelujah. Tapos Numbers 23:20, ang sabi po nun, I have received a command to bless. He has blessed and I cannot change it. Glory to God. Pagpalain ng Diyos ang salitang nabasa. Yan, praise God. O ano po yun? Things that must be fulfilled. Yan, napag-usapan natin yung number 1. I think yung number 1 ay napag-usapan na po natin. Napag-usapan na nga ba natin yung number 1? Okay. Ano yung mga bagay na matutupad? Ito po. Hallelujah. In this year, hallelujah, any attack of sickness, there will be a miracle of healing. Okay, wag matakot po. Wag matakot sa virus, pero matutong magkaroon ng disiplina, sumunod sa ating gobyerno, sumunod sa mga patakaran, praise God, at wala namang dapat matakot. Hallelujah. Gaano man katindi ang virus, mas matindi po ang kapangyarihan at dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Ano yung matutupad? Any attack of sickness, there will be a miracle of healing. Praise God. Meron pong nakalaan, nakagalingan ang ating Panginoong Jesus. Praise the Lord. Emotional problem, merong katapat na kagalingan.
Financial problem, may katapat na kagalingan. Physical problem, may katapat na kagalingan. Spiritual problem, may katapat na kagalingan. Praise God. Kaya nga tayo dapat din ay maging tapat doon sa nagpapagaling, nagpapala, nagpapalakas. Dapat siya ang ating lapitan. Praise the Lord. Can you say amen to that? Yan. Praise God. Hallelujah. Kaya wag matakot, wag mangamba, wag magulumihan. Don't be dismayed. Sabi ng Matthew chapter 8 verse 16, praise God, when evening came, nire-review ko po yun kasi last year pa po ito. Hallelujah. Ito po yung December 16. Sabi niya, when evening came, many who were demon-possessed were brought to him, and he drove out the spirit with a word and healed all the sick. Tingnan niyo po ito ha. Yung gabing yaon ay ano daw, marami raw po inalihan ng masamang espiritu. Dinala sa kanya. At nung dinala sa kanya, pinalayas niya lahat ng masamang espiritu. At ano? Hallelujah. Nag-speak siya ng ano? Hallelujah. Pinalayas niya lahat ng masamang espiritu, nag-speak ng kalayaan. At lahat ng may sakit nagsigaling. Praise the Lord. Verse 17, this was to fulfill what was spoken through the prophet Isaiah. He took up our infirmities and carried our disease. At sabi ng Isaiah rin, praise God, 53 verse 5, that by His stripes we are healed. We have that assurance. Praise God. Mabisa pa kaysa sa gamot. Ang hallelujah, ano yan, sa pamamagitan ng kanyang latay, sa pamamagitan ng kanyang dugo, na tumigi sa krus ng Kalbaryo, tayo'y nagsigaling. Nagsigaling po tayo. Past tense na po yun. In short, ikiklaim lang po natin. Kaya nga po, huwag matakot, anumang sakit karamdaman, manampalataya ka sa Panginoon. But of course, kailangan ng disiplina, kailangan ng pag-aayos, katulad ng sabi ko nung last Sunday, na kung saan ay natutunan ko yan kay Dr. Willie Ong, na ano yun, yung tamang proper diet, praise God, proper rest, at saka exercise. Yung tatlong yon. Praise the Lord. Kailangan po natin yon. Kasi po, sabi nga ni Dr. Willie Ong, mabisa po yan, 80% makaka-recover ka. Yan. Siyempre, ang talagang assurance natin ng recovery, ang ating Panginoon. Panghawakan natin ang kanyang salita, but the thing is, magkaroon din tayo ng disiplina. Praise God. Lalo na nung mga nakaraang December, bagong taon, nako po, ang kainan matitindi. Yung iba, putok-batok. Pambihira. Meron po rito sa Paranaque sa loob ng BF, ang pangalan ng kainan, putok-batok. Pero marami pa rin kumakain, kahit na alam nilang putok-batok. Ako po, praise God, hallelujah. Kaya nga, ingat-ingat po. Kami po ay hindi na kumakain ng baboy. Praise God. Aywan ko sa inyo. Hindi na rin kami kumakain ng baka. Ewan ko po sa inyo. Pero ako po ay kumakain pa ng karning baka. Pero yung baka, hindi ko na kinakain. Pero karning baboy, hindi na rin po talaga. Nagdisiplina na po. Yan. Ang karning baka, minsan-minsan na lang. Seafoods, hindi na lang. I just see the foods. Praise God. Hindi na po. Alam niyo po pag oras na, alam niyo pag bumabata, ay talagang nagdidisiplina. Pero kahit bata pa, magdisiplina. Pero mahalaga po. Alam niyo ang blood sugar, pag ikaw ay active, hindi ka magkakaroon ng diabetes. Kaya niyang tunawin. Kaya nga dapat galaw-galaw ng hindi maagang pumanaw. Yan. Praise God. Hallelujah. Baka naman sabihin, ako malayo nararating ko. O bakit? Hanggang Tagaytay. Nakamotor ka naman. Wala yun. Hindi na exercise. O, bike, okay yan. Ayan. Hallelujah. Kami ay kahapon ay nagkaroon kami ng bike fellowship. Yan, praise the Lord. Bike fellowship at saka walking. Ako po ay hindi ko po I make sure na sa isang araw meron po akong exercise. Yan. Pag umuulan, andito ko stationary bike. Pag hindi, maglalakad kami ni Pastora walking. At least 1 hour. Yan. Praise God. Pero ako po sumusobra ng 1 oras. Dati-dati, pag nag-walking kami ni Pastor ng 1 oras, mga 1 hour 6 minutes to 1 hour 10 minutes, mag-stationary bike pa ako. Nag-stretching, at the same time, ay hindi lang stretching, stationary bike. Umaabot ng 2 oras. No? Pero ngayon, natigil kasi ang walking sa kadahilan ng panay ang ulan ng mga nakaraan. Pero I make sure na sa 1 araw, meron akong exercise. Mahalaga po yan.
para sa ating kalusugan. Yan, praise God. Matutupad. Pero pag ikaw nagkasakit, huwag kang matakot. Meron mong nakalaan na kagalingan sa iyo. Purihin ang ating Diyos na buhay. Hallelujah. Matutupad ang kagalingan. Panghawakan mo lamang ang kanyang salita. Bakit? Siya ay hindi sinungaling. Siya ay hindi nagbabago ng isip. Inilaan na niya ang kagalingan. Ako, I always declare, pag sinabi ko, I declare, I pray and declare good health upon my physical body from head to foot. Inuutusan ko talaga yan, yung aking katawan. And I declare all my internal organs of mine to function properly. Iniisa-isa ko. O, yung alam ko. Ano? My heart, my lungs, my liver, my kidney, my prostate, my colon, praise God, my pancreas, small and large intestine, my bones, everything I command to function properly. I declare normal BP, normal blood sugar, normal cholesterol, normal uric, normal creatinine. Everything is normal. Nothing is abnormal. Yan. Yan. Matutong i-declare po yan. Yan. And I declare long life, minimum of 110 years. Enjoy na nagwo-walking. Nagsaserve kay Lord. At hindi na makakaranas ng kamatayan, kundi rapture na ang mararanasan. Yan. Always declare that. Praise the Lord. Glory to God. May nakalaan si Lord, nakagalingan sa bawat isa. Praise God. Tandaan mo yan. Angkinin mo yan. Yan. Believe that. Kaya nga mahalaga po yung importance, ang yung kahalagahan ng pananampalataya. The importance of faith. Believe the word. Praise God. Siyang dakilang manggagamot, mga kapatid. Yung mga hindi kaya ng doktor, hindi kaya ng gamot, kaya ng Panginoon. At yan, kasama niya yan sa tinubos niya sa krus ng Kalbaryo. At matutupad yan pag oras na pinanghawakan mo ang kanyang salita. Purihin ang Diyos na buhay. Amen? Yan. Can you type amen? Yan. Hallelujah. Praise God. Did you agree? Do you believe? Yan. Purihin ang Diyos na buhay. Kaya magkakaroon ng katuparan. Lagi kong sinasabi, ngayong taong ito walang mamamatay. Praise God. This decade is a decade of victory. Hallelujah. And this year is a year of recovery. Kaya nga, tingnan niyo po, may rhyme. A decade of victory and the year of recovery. Di may mga lahat. Praise God. Hallelujah. Purihin ng Diyos na buhay. Number 2, fulfillment of exponential growth. Yan. Praise God. Sabi ng Acts chapter 17, as the time drew near for God to fulfill His promise to Abraham, the number of our people in Egypt greatly increased. Yun, greatly increased po. Sabi niya, when the time that God had promised to Abraham had almost come, the number of our people in Egypt had grown very large. Piruin mo, lumawak, lumaki. Ang alin? Ang hallelujah. Dumami ang mga Israelites. Praise God. Saan? Sa Egypt. Kaya nga, nung bandang huli, ang Pero na hindi nakilala, ay medyo na hallelujah, kumbaga sa na insecure. Kasi parami palago ng palago ang mga Israelites. Yan, bro, nireview ko po kayo, kaya sa oras na ito, tayo naman po ay magsisimula na. Yan, praise God. Hallelujah. Things that must be fulfilled. Number 3, fulfillment. Yung ano yung number 1? Yung pong healing, miracle of healing. Number 2, exponential growth. Kaya nga, marirecover natin yung mga nawala nating mga disciple. Hallelujah. May gagawin nga lang tayo, double effort. Praise God. Magre-rescue tayo at magre-recover tayo. Yung mga dating hindi na umaten, abutin natin. Yan. Praise God. Hallelujah. At number 3, ito po yung number 3, fulfillment of Christ-like life. Ano po yun? Fulfillment of Christ-like life. Yan. Hallelujah. In the year of recovery, mahalaga po ito. Ano po yun? Yung Christ-like life. Kaya nga, kung tatandaan nyo, yung mga umattend sa convention, hallelujah, 5 yung mga bagay na marirecover this year. Ano po yun? Spiritual life, recovery of life, spiritual life, recovery of faith, recovery of love, recovery of wealth, recovery of health. Yan. Praise God. Pero andito tayo sa
recovery of life. Anong life yun? Spiritual life. Pag oras na na-establish yung spiritual life sa atin, it must be a Christ-like life. Sabi po ng Galatians chapter 3, simula sa verse 25. Galatians chapter 3 verse 25. Sabi niya, "But now you have arrived at your destination." Verse 26, "By faith in Christ you are in direct relationship with God. Your baptism in Christ was not just washing you up for a fresh start. It also involved dressing you in an adult faith wardrobe. Christ's life, the fulfillment of God's original promise." The Message version po ito. Ang ganda, no? Galatians chapter 3, verse 25 to 27. Ano yan? "But now, hallelujah, you have arrived at your destination." Hallelujah. "By faith in Christ, you are in direct relationship with God." May sabi, by faith in Christ, you are in direct relationship with God. Direkta po relasyon natin sa Panginoon, sa Diyos. At sabi niya, your baptism in Christ was not just washing you up. Hindi lang tayo nilinis. Hindi lang tayo nilabahan. Washing you up for a fresh start. Sabi niya, it also involved dressing. Hindi ka lang pinaliguan. Hindi ka lang nilibagan. It also involved what? Dressing. Dadamitan ka pa niya. Ng ano? Dressing you in an adult faith wardrobe. Adult faith wardrobe. Ayan. Sa mga umaattend ng life training, nandun na tayo sa level ng maturity level. Ayan. Praise God. Hallelujah. Glory to God. Kaya nga sabi niya, it also involved dressing you in an adult faith wardrobe. Ano yun? Christ's life. Ano yun? Ano yung adult faith wardrobe? Christ's life. The fulfillment of God's original promise. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya isa po ito sa mapupulfill dapat in the year of recovery sa bawat buhay ng bawat isa dito sa ABCI at lahat ng nakakonect, mga naka-network natin, mga kapatid, mapulfill yung Christ-like life. Hallelujah. Praise God. Meron tayong ka-network sa Herona at saka sa Canada. Ano yun? Ang pangalan ng church ay CAC, Christ-likeness Apostolic Church. Yan. Kailangan po ang bawat believer talaga, Christ-like. Yan. Hallelujah. Hallelujah. Siya ang model natin. Let's have that Christ-like life. Praise the Lord. Mag-mature tayo. Kasabi ko nga, yung sa life training natin, ano yan? Save life, new life, growing life, at saka maturing life. Andun na tayo sa level ng maturing life. Ang maturing life ay Christ-like life po yan. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya nga magiging praise God, fruitful ka. Why? Kasi po ang Christ-like life ay naku po, powerful po yan. Kumbaga sa magnetic. Hihigupin ka. Bakit? Na hindi po pwede na hindi ka mapapansin. Kasi you will be recognized not by your similarity but by your difference. Makikita nila, ba't ibang-iba ka sa lahat? Yan. Praise God. Kaya nga kakantahan mo siya, iba ka na. Iba ka na. Kitang-kita ko. Yan. Yung iba naman, taba ka na. Taba ka na. Kitang-kita ko. Hallelujah. Kaya nga, praise God, dapat mapulfill po sa atin to, yung Christ-like life. Para ma-enjoy natin, hallelujah, ang pagiging mananampalataya. Mature po tayo. Purihin ng Panginoon. Magkaroon na po ng fulfillment sa ating buhay, yung Christ-like life. Praise God.
Alam mo, pag hindi ka lumalim, hindi ka nag-mature, hindi mo mai-enjoy. Parang sa karagatan, di ba sa dagat, sa mababaw, hindi ka makakahuli ng mga ng mga precious na isda, yung mga mamahaling isda, wala sa gilid. Butete lang yun nandoon. Nasaan? Nasa malalim. Praise God. Hallelujah. Ang tuna wala sa gilid. Dilatang tuna yun. Yung nasa gilid. Nasaan? Sa gitna ng karagatan, nasa malalim. Si Pastor Boyet, yung pastor natin sa Occidental Mindoro, nakahuli ng 70 o 80 kilos na tuna. Hindi sa gilid. Nasa gitna ng karagatan. Yan. Praise the Lord. Kaya nga hindi mo may enjoy ang pagiging believer, ang pagiging Kristiyano, ang pagiging disciple, pag hindi ka lalalim. At ang nagmamature naman, ay kaya nga sabi niya, ulitin ko yung verse 27 Galatians 3:27, your baptism in Christ was not just washing you up for a fresh start. Hindi ka lang nilinis, hindi ka lang pinatawad para makapagsimula ng bago. Ang sabi pa doon, it also involved dressing you in an adult faith wardrobe. Ano yun? Dadamitan ka ng adult wardrobe. Maturity po yan. Ano ang ibig sabihin nun? A Christ life, which is the fulfillment of God's original promise. Maliwanag po yan. Galatians 3:27, the Message version. Ganda nga po eh. Kaya, come on. In this year of recovery, mag-manifest po ang Christ-like life sa bawat isa sa atin. Purihin ng Panginoon. Hindi tayo perfecto, but hallelujah, come on. Papunta po tayo. Saan? From glory to glory. Yan. Praise God. Hallelujah. At doon makikita mo, enjoy ang alin? Ang pagiging believer, ang paglilingkod sa ating Panginoon. Yan. Praise God. Another verse, Galatians 4:23, NLT version naman, New Living Translation. Ang sabi po doon ay the son of the slave wife was born in a human attempt to bring about the fulfillment of God's promise. But the son of the freeborn wife was born as God's own fulfillment of His promise. Praise God. Kaya nga po, mangyayari po itong fulfillment na ito. Hallelujah. Hallelujah. You are born for the fulfillment of His promise. Glory to God. Two kinds of fulfillment. Ayan. Pag-usapan natin, two kinds of fulfillment. Sandaling pag-usapan lang po natin. Maikli lang po ito. Ano po ito? Yung human attempt to God's fulfillment. Praise God. Hallelujah. Human attempt. At saka God will be the one to fulfill His promise. Dalawa yun. Ano yun? Yung dalawa ay praise God. Para matupad, ang gagawin ay praise God. Ang gagawa, ang kikilos, yung tao. Kaya nga human attempt to God's fulfillment. Katulad ng kanina sa Galatians 4:23, anong sabi? The son of the slave wife was born in a human attempt to bring about the fulfillment of God's promise. Yung isa naman, but the son of the freeborn wife was born as God's own fulfillment of His promise. Praise God. Katulad kay Abraham, di ba pinangakuan siya ng anak? Tinutukoy si Abraham. Pinangakuan ng anak. Praise God. Pero medyo naiinip. Bakit? Hindi pa dumarating. Ano ang ginawa? Ano ang ginawa? Praise God. Ang ginawa ay ibinigay. Ang alin? Ibinigay yung ang asawa niyang si Sarai ay ibinigay ang alipin niya na si hallelujah. Si Agar, binigay niya. Bakit? Baka sakali daw magkaroon siya ng anak sa pamamagitan ni Agar. Alam niyo bang nagkaroon ng nagkaroon ng naging nasundan tuloy yun ng ilan. Nangyari yan doon sa dalawang anak ni Laban. Kay Jacob. Praise God. Hanggang sa naging kinasanayan. Kaya nga sabi ko, hindi lahat ng uso ginagaya. Kasi may mga uso na takbo ng sanlibutan ito na against saan? Sa kalooban ng Diyos.
Katulad ngayon, parang sinasabi nila na ang kasal ay isang papel lang yan. At ang makikita mo ngayon, marami nagsasama, hindi kasal. Para bang wala ng halaga ang kasal. Hindi po totoo yan. Kahit marami nang nagli-live-in, hindi ibig sabihin tama. At hindi dapat ginagaya. Ang mali, hindi ginagaya. Ang mali, itinatama. Kaya nga pag ikaw mali at may nagtama sa'yo, huwag kang magagalit. Kasi pag nagalit ka, magkakatama ka. Ulitin ko, ang mali, hindi ginagaya. Ang mali, itinatama. At pag ikaw itinatama, huwag magagalit. Yan. Praise God. Kaya anong ginawa? Human attempt for the fulfillment. Ano ang ginawa na yon? Ibinigay niya ang kanyang alipin na si Agar para magkaroon ng anak. Nagkaroon ba? Yes, nagkaroon. But the thing is, ano yun? Gawa ng tao yun. Gawa nila. Hindi talaga ang Diyos ang gumawa at nagbigay nun. Yung pangalawa naman ay hallelujah. God will be the one to fulfill His promise. Ano naman yun? Praise the Lord. Hallelujah. Kay Abraham uusapan natin. Ano yun? After 25 years, yung hindi na pwedeng mangyari, dahil bakit? Biruin mo, 90 years old na si Sarah. 100 years na si Abraham. May hindi puntod pala, dawag doon? May tungkod, yun, may tungkod na. Biruin mo, kung si Sarah na 90 years old, may tungkod na, tapos makikita mo, buntis. Ano kaya ang makakaisipin ng mga taong nakakita? Si Lola buntis, yak kadiri. Buntis si Lola, kadiri. Di ba? Pag dinala mo yun, biri mo sa hospital, emergency, saan? Okay, sa lying in. Sino mga anak? Si Lola. Ilan taon na yan? 90. Grabe naman yan. Antindi nun. Bakit? Kasi pag oras na pinanghawakan mo, ang pangako ng Panginoon, ang kanyang salita, mangyayari. Praise the Lord. Matutupad at matutupad. Panghawakan mo lang. Panampalatayanan mo lang. Hindi ikaw ang hallelujah, ang kikilos, ang Diyos mismo. Ang year of recovery, hallelujah, pag pinanampalatayanan mo yun, makikita mo ang Diyos kikilos sa buhay mo. Kaya nga pahalagahan ngayon ng lubusan yung Matthew 6:33. Kalakip niyan. Dalawa ang key verse natin. Yung Zechariah 9:12 at saka Matthew 6:33. Kasi, prinsipyo po yan ng salita ng Panginoon. That seek ye first the kingdom of God and His righteousness. And all these things shall be added unto you. Praise the Lord. Glory to God. Hallelujah. Mahalaga po yan. Kaya nga, hallelujah. Ulitin ko, may dalawang fulfillment na pangyayari. Two kinds of fulfillment. Ano yan? Yung human attempt to God's fulfillment. At saka, God will be the one to fulfill His promise. Praise God. Kaya mo bang panampalatayanan yan? Na kaya ng Diyos, no to pa rin. Kaya ng Diyos na ikaw ay pagalingin. Kaya ng Diyos na ikaw ay pagpalain. Kaya ng Diyos, hallelujah, na ikaw ay iligtas sa pandemic na ito, iligtas sa COVID na ito. Praise God. It can be kahit pa na-diagnose ka na positive ka. Hallelujah. Pwede ka bang gumaling? Pwede. Kaya ba ng Diyos? Kaya. Patay nga, binubuhay pa niya. Yung ang inborn, mute and deaf, nagsasalita. Praise the Lord. Kasi walang bagay na imposible sa ating Panginoon. Panampalatayanan mo lang ang kanyang salita. Purihin ang Diyos. May mga bagay-bagay na tayo ang gagawa. May mga bagay-bagay na hindi dapat tayo gawa. Anong dapat? Panampalatayanan lang yung kanyang sinabi. Kaya nga nung ilalabas ng Panginoon, ng Diyos, ang mga Israelites sa kamay ng Egyptians, ang sabi lang sa Book of Exodus, chapter 14, kung hindi po ako nagkakamali, ang sabi niya, watch and see the salvation of the Lord. Biruin mo, yun lang sinabi. Watch and see the salvation of the Lord. Anong ginawa niya doon? Doon niya binuksan yung Red Sea. Kaya watch and see in the Red Sea.
merong Raymano. Praise God. Hallelujah. Wala kang gagawin. Bakit? Kahit pa ilang tao ang hahati sa dagat, hindi pwede. Hindi pwede. Praise God. Kaya may mga pangyayari na it seems impossible, wag na wag kang magsasabi, hindi mangyayari yan. Wag. Never doubt the promise of God. Hallelujah. Mangyayari ito. Mangyayari. Kaya nga, hallelujah, bubuhayin natin. I-revive natin yung compose natin na kanta na, mangyayari, mangyayari, mangyayari. Praise God. Ngayong taon ng recovery. Praise the Lord. Hallelujah. Mangyayari. Glory to God. Hallelujah. May delivery sa recovery. Dahil may victory. You. In the year of recovery. Very, very good. Very, very good. O, di ba? May tono na rin. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya don't be afraid. Praise the Lord. Hallelujah. Panghawakan mo, ulitin ko, 2 na verse na buhay ngayong taong ito. Zechariah 9:12. Hallelujah. Double bonus. Everything what was lost will be returned twice. At saka, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. And all these things shall be added unto you. Glory to God. Last, dito ako magtatapos. Key to fulfillment. What is the key to fulfillment? Isa lang po ang ibibigay ko. Key to fulfillment. The key to fulfillment is obedience. Praise the Lord. That's the key to fulfillment. Para mangyari po ito, ang pinakasusi, isa lang. Ito yung master key. Ano yun? Obedience. Obedience hindi obedience. Obedience. Matthew chapter 2, verse 21 to 23, the Message version. Babasahin ko po ang sabi, Joseph obeyed. He got up. Verse 21 to 23 to. Verse 21 yung binabasa ko. He got up, took the child and his mother, and re-entered Israel. 22. When he heard, though that Archelaus had succeeded his father, Herod as king in Judea, he was afraid to go there. But then Joseph was directed in a dream to go to the hills of Galilee. 23. Last verse. On arrival, he settled in the village of Nazareth. This move was a fulfillment of the prophetic words. He shall be called a Nazarene. Ano yun? Verse 23, this move was a fulfillment of the prophetic word. Bakit? Because of verse 21, Joseph obeyed. Alam niyo po, matuwid na tao si Joseph. Sino to si Joseph? Si Jose. Na taga Nabua. Hindi. Si Joseph, sa Tagalog, Jose. Ito po yung naging asawa ni Mary. Asa betrothal stage na sila. Hindi pa nila ginagawa. Wala pang sex na nangyari. Pero sa betrothal stage na. Pag nandun na, hindi na pwedeng mandigaw, hindi na pwedeng mag-asawa ng iba. Adultery na yun. Anong nangyari? Nabuntis. Medyo lihim na parang iiwanan ni Joseph. Parang hindi na mapaya. Pero kinausap siya ng Diyos. Ang banal na Espiritu na huwag matakot. Bakit? Ang ipinaglilihi ni Mary ay si Jesus, yung magliligtas ng sangkatauhan. Matuwid si Joseph, sumunod siya. Joseph obeyed. Mahirap yun, pero parang masakit. But the thing is, gaano man kahirap, gaano man kasakit, dahil sa size sumunod, hallelujah, tingnan niyan po, naging daluyan ng biyaya at pagpapalat breakthrough. Kaya nga, kapatid, anuman ang hirap ng dadaanan mo, gaano man kasakit, matuto ka lang sumunod. Hallelujah. Truly,
makaka-recover ka. Kaya sabi doon, this move was a fulfillment of the prophetic words. He shall be called a Nazarene. In this year of recovery, kapatid, congratulations, matutupad. At yung katuparan, malapit na. Don't give up. Just seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. And remember this, Zechariah 9:12, you will experience a double bonus. Everything what was lost, it will return twice. God bless you, and let's pray. Purihin ang Diyos na buhay. Tayo manalangin. Yan, praise God. Mapagpalang Diyos, salamat po sa iyong salita. Ang salita may buhay, salita may makapangyarihan. Sa panimula ng Ignite ngayong taong ito, 2021, a year of recovery, Lord, panghahawakan namin ang iyong mga pangako. At ang iyong mga pangako ay magkakaroon ng katuparan. Mapufulfill, Panginoon, ang bawat salita mo. Kaya nga, nananampalataya kami, Panginoon. Hallelujah. Sa iyong salita, sa iyong sinabi, sa iyong kapahayagan, Panginoon, that truly, this year is a year of recovery and this decade is a decade of victory. Salamat po, Panginoon. Mangyayari ang bawat salita mo, Panginoon. Pagpalain ng bawat isa. Lord, yung mga dating hindi na uma-attend, marirecover ngayon. Ha-attend at dire-diretso ng maglilingkod sa iyo. Yung mga naging unfruitful last year, hindi nakapag-win ng soul. Ngayong taong ito, Panginoon, mag-win ng soul. Susunod, Panginoon, i-embrace ang vision and they will be part, oh God, for the fulfillment of the vision. We'll win souls and make disciples. Father, we thank you. We bless you. We glorify your name, Lord God. This year is a year, this decade is a decade of victory as we obeyed your instruction. Salamat po. Pagpalain mo po ang bawat isa. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. And amen. God bless po. Happy New Year.